Magandang buhay! 1, 2, 3, welcome! Welcome na naman po sa pinabago namang vlog ni Michikoy and good morning. So, for today, ang pag-uusapan po natin kung ano ba ang OTP. OTP as in OTP. Okay, so kasi dahil ngayon nga po, no, nauuso po talaga, actually matagal na po ito, no, pero usong-uso po talaga ngayon ang mga online transactions and hindi po kayo makakapag-proceed ng inyong online transaction unless ay gagamitin po nyo yung OTP na sinend po sa either sa inyong mobile number or sa inyong email na naka-register po sa kung saan man po kayo nagkakaroon ng transaction. Okay, so dito po papasok yung kahalagahan kung bakit kailangan nyo po mag-maintain ng inyong mobile number. Kasi usually dito po sa Kuwait, I don't know sa ibang country or what, no? Pero usually dito, no, dahil nga nauso naman na yung internet, so hindi na nila kinip yung kanilang yung SIM card, yung pinaka number, yung registered number po talaga nila. Kasi ginamit na lang po nila yon para sa kanilang WhatsApp number or Viber number, and then hindi na nila niloadan, hindi na nila talaga minentain. So, hindi mo po sila matatawagan ng regular call kasi pang-internet na nga po. Napaka-arte naman yan. Ano ba kasi yung OTP na yan? So, ang OTP po, ang ibig sabihin po niyan is one-time password or one-time PIN. This is for your protection. Okay? So, OTP is a one-time password which is randomly generated and sent to your registered mobile number or registered email address para po i-validate yung inyong transaction. So, ito po is to provide an enhanced level of security para sa inyong card transactions. So, okay lang ba sa'yo o hindi? Kasi I have heard, kasi naman may kailangan pa OTP, hindi naman gumagana, wala ako na-receive. Kaya kasi wala na-receive dahil wala po kayong mobile number or dahil hindi siguro, yung mobile mo siguro number ngayon, hindi updated doon sa bangko mo. Kung for example, you are using KFH, no, dapat kung ano yung mobile number na gamit mo pa ngayon, yung regular number na gamit nyo po ngayon, mai-update nyo po yan sa bangko para yung lahat ng mga transaction nyo, dun po papasok yung OTP. Okay, ulitin po natin. One-time password or one-time PIN. No? Kapag ka nagawa po kayo ng transaction, kahit sa pagbabayad nyo kunyari ng inyong mga urido, magpapadala kayo sa Pilipinas, magbabayad kayo ng mga bills, di ba? Kailangan po 'yon, isi-send po 'yon sa inyong mobile number, registered mobile number. Tapos kapag nakuha niyo na po 'yon, i-enter niyo po 'yon. So, hangga't hindi niyo po na-enter yung 4 digits or 6 digits na PIN code na OTP na isinend po sa inyo, hindi po magkakaroon ng hindi po magpo-proceed yung transaction, meaning hindi po makakaltasan yung inyong account. So, iyon po yung kahalagahan ng meron po kayong OTP, na meron po kayong registered mini-maintain na registered mobile number. So, yun naman po, ganun lang po kadali. So, wag po kayong parang naiinis, nagagalit, na bakit kasi may OTP pa, that is for your protection. Okay? So, kung ano yun nyo, ganun na lang po, yan, ang init-init, lumabas po kayo, magpadala kayo. Lumabas po kayo, wala kayong sasakyan, bumiyahe kayo, magbayad po kayo ng internet. Unlike, kung meron po kayong ganito, everything, dito na lang po at your own convenience. Sa bahay nyo, nasa opisina kayo, o kaya habang nakabiyahe kayo, o kaya naglalakad kayo, pwede na po kayo magbayad. So, yun naman po. So, I hope you learned something from our vlog today, kung ano ba kasi yung OTP na yan. So, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe icon. And yung maliit po na kalembang, tingin-ing-ing-ing, click nyo na rin po yan so that you will be notified in case I have a new vlog. Magandang buhay, and God bless us all.